Tayo po may mahalay manalangin. Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Kami po ay tunay at puso nagpupuri at nagpapasalamat sa gintong pagkataon na po ipagkaloob na ikaw po aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po o Diyos. Hallelujah. Sa iyong paglangis sa bawat bahagi ng magawa na iyong pinagpala sa mabuhay na patuo na aming napakinggang nagdadagdag ng aming paniwala at pampataya sa iyong kamanghamanghang ginagawa sa bawat iyong mga anak. Salamat din sa iyong pagkilos sa aming kalangitnaan na ang aming ginagawa ay nakakabot sa tronong biyaya, kaya aming naramdaman ay iyong pag-ibig, iyong presensya, at minsanang pa kami samahat pagpalain sa pakikinig ng iyong banal na salita na pagkain namin kaluluwa sa panalangin namin ginagalang Evangelista, ang propeta po sa aming kapanahunan. At sa ganang akin wala akong magagawa, kaya ako'y lang sa pangunat na wapo ang Ebanghelyong Kalikasan na aming mapapakinggan ay maging silbing paalaala para aming magawa ang iyong banal na kalooban para kami makatiyak ng pagpasok sa iyong kaharian. Sa makapangyarihang pangalan mo po, mga Panginoon, ito po ang aming samot panalangin, aming sasaway alinlangan di pagkaunawa ng bansa sa aming kalagitang out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas, pagpuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tangi po lamang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng biyaya at pagpapala at double honor, respect sa ating beloved evangelist, Will Estrada Almeida, sa lahat ng kanilang mahal na anak, manugang apo, at sa ganitong aral din natin malimutan tinuro po na ating beloved as ng Pastor Lenas Almeida, at mga dating hapon sa lahat po na aking mga co-preacher, co-worker, sa lahat pong mga instrumentalists, sa lahat mga kapatiran dati at baguhan, sa lahat ng live broadcast viewer, magandang pinagpalang hapon na po. Lahat po magsabi ng praise the Lord. May mahal, ating unawain po ang salita ng mahal na Panginoon sapagkat ito po ay pagkain ng ating kaluluwa at ito po ang nagpapaalala sa atin para ating patuloy magagawa ang kanyang banal na kalooban. Gaano man tayo katagal na sa mahal na Diyos naglilingkod o bago pa sa mahal pa naglilingkod na nagbibilang ng linggo o buwan o taon, ito po ang tungkol natin lahat. Habang tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, hanapin nating maaga ang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Aklat po tayo ng awit dito po sa 63. Dito ating makikita sa versikulo 1. Dito po sa aklat ng mga awit, kapitulo 63, ang talata ay 1. O Diyos, ikaw ay Diyos ko, hahanapin kitang maaga. Kinauuhan ka ng aking kaluluwa, pinanabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Lahat po magsabing praise the Lord. Dito po ay napakalinaw ng salita ng mahal na Panginoon. Bilang tayo po ay anak ng pinakamamahal na Panginoon, tinubos sa ating mga kasalanan, at ngayon tayo po'y lumalakad patuloy sa panibagong buhay, ito po ang tungkulin natin. Araw man ng samba o hindi, ang sabi dito, O Diyos, ikaw ay Diyos kong hahanapin kitang maaga. Ibig sabihin sa ating araw-araw pamumuhay, yung sasabing hahanapin natin maaga ang ating Diyos, gawin mo ang kalooban niya. Kaya, hindi pwedeng hindi ka magpupurit mananalangin. Dahil ito'y ipinagagawa ng mga panak. Bilang tayo anak ng Diyos, ang sabi nga, ikaw o Diyos ko ay hahanapin kitang maaga. Kaya hindi pwedeng hindi ka magpupurit mananalangin araw-araw. Lalo na kung ikay may problema at may karamdaman. Dahil
pag ginawa natin ang kalooban ng Diyos para malugod siya, ang una nating magagawa para malugod ang Panginoon, isang mabuting bagay ang umawit at magpasalamat sa Diyos. Kaya, bilang tayo anak ng Diyos, hahanapan natin maaga ang Diyos. Para malugod ang mga Panginoon, pag-ising mo sa umaga, matuto ka magpuri sa mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng awit 113 sa 3, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon ay pupurihin ko ang pangalan ng Panginoon. Kaya paggising mo sa umaga na pinahiram ka pa ng mahal na Diyos ng buhay, huwag mo pong kaligtaan. Hanapin mo ang Diyos ng maaga. Purihin mo at pasalamatan ang mahal na Diyos. Buhay ka pa. May lakas ka. Magagawa mo ang tungkulin mo sa mahal na Panginoon. Lahat po magsabing praise the Lord. Kaya malinaw mga kapatid na ang sabi po ng baklat, hanapin nating maaga. At ang sabi nga po, kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Lahat magsabing praise the Lord. Kinauuhawan o nananabik tayo na ating pong maramdaman ang pag-ibig at presensya ng mahal na Panginoon Diyos. Kaya kailangan po natin mga kapatid gawin na may katuwa at may kagalakan ang kalooban ng mga Panginoon. Pero ito'y ipinapaalala ng mga Panginoon. Ang salita ng mga Panginoon na ang sabi nga, O Diyos, ikaw ay Diyos ko, hahanapin kitang maaga. Lahat magsabing praise the Lord. Kisingin natin ngayon ng ating diwa o buksan ang ating pagkaunawa. Ang sabi po, Diyos ko, hahanapin kitang maaga. Pag-araw ng ating panambahan, mga kapatid, at alam naman natin, mga kapatid, lalo na pag Sunday, huwag mo nang gawin ang para sa iyo o unahin ang para sa iyo. Ang unahin mo para sa mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya mag-adjust po ang bawat isa ng oras. Dahil hahanapin natin ang Diyos ng maaga o ating gagawin agad ang kalooban ng Diyos ng maaga para tayo po'y pagpapalain niya. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga kung ang Diyos ay hanapin natin maaga, minamahal, huwag kang magpabaya na ikaw ay mahuhuli sa ating panambahan. Lahat magsabing amen. Huwag po tayong masanay, mga kapatid, na tayo po minsan dadating patutuo na. Tapos na ang joyful. Paano natin ngayon na ipakita na ang Diyos ay hinanap natin ng maaga? Pag ang Diyos ay hanapin natin maaga at gagawin natin ang kanyang kalooban sa tumpak at ganap sa lahat ng manampalataya, dapat pag nag-MC, halos lahat nagdito na tayo. Lahat magsabing praise the Lord. Dahil sabi po, hanapin natin ang Diyos na maaga. At di ba pag nag-MC, mga kapatid, ang sunod noon, mananalangin na tayo pag nagpaliwanag ang MC. Para tayo tugunin yung mahal pa yun sa pagsabi ng Juan 9:31, nalalaman ko na hindi pinakikinggan ng Diyos ang taong makasalanan. Subalit kung ang sino man ay maging manamba sa Diyos at gawin ang kanyang kalooban, siya'y pakikinggan. Amen? Kaya pag nagpaliwanag na nag-MC, tayo mananalangin. Hihingi tayo ng awa at habag at tawad sa lahat natin pagkulang at pagkasala. Habang tayo nagpupuri, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, tayo kalugdan ng mga Panginoon, maramdaman natin ang presensya ng Diyos at tutugon ang mahal na Diyos sa ating panalangin. Para pag tayo umuwi sa ating tahanan na galing sa panambahan, tayo masaya at maligaya. At ang Diyos ay gagawa ng himala sa ating buhay. Kaya malinaw, mga kapatid, na tayong lahat, hanapin natin ang Diyos ng maaga. Amen? Mapira tagang
Mayroong mga emergency o gawaing importante. Pero huwag po tayong masanay na tayo po, mga kapatid, ay may iniiwasang ibang bahagi ng gawain. Yung iba, iniiwasan yung joyful, nakakapagod daw. Magpure. Nakakapagod po malakpak. Kaya sabi ng mga pag ikay may sakripisyo na paglingkod sa mahal na Panginoon, doon malulugod ang mahal na Panginoon. Doon kapag papala ang mahal na Panginoon. Pag mahaba ang pagpupuri, mahaba ang pagpalakpak mo sa kapurihan ng mahal na Panginoon, mahabang pagpapala darating sa atin. Lahat magsabing, praise the Lord. Huwag po kayo masasaktan. Dahil sabihin niya ko, sapul na sapul ako ah. Ang Diyos ay hanapin maaga. Aba, ay malimit ako'y huli na. Dahil nadating ako ay sulim o patutuo na. Ang salita ng Diyos nagpapaalala para huwag na natin gagawin. Amen? Dahil kung mahal natin ang mga Panginoon at nais natin mahabang pagpapala o maagang pagpapala ang dati sa atin, o ay di mag-a-adjust ng ating oras dahil ang Diyos hahanapin natin maaga. Gagawin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat po magsabing, praise the Lord. Dahil minsan, si Taning ang nagpapatanghali sa atin. Patutulugin ng himbing na himbing. Magigising alas 8, alas 7, alas 9, tapos ka ngayon. Paano mo mahahanap ang Diyos ng maaga? Ang start natin pag Sunday ay 9. Amen? Ay pag iyong pinabayaan yung sarili na ikay palaging patulugin ni Taning o ikaw ay pag Saturday hindi agad patulugin kung ano-anong mga pinag-aabalahan mo para ikay maggising ay tanghali. O sino ang matutuwa? Si Taning, sabi, huli na naman. Amen. Pero pag tayo palaging present at nauna, talagang pagpapalain ka ng pagpapalang walang sapat kasiglan, kagalakan, kapayapaan, karamdaman, talagang maramdaman mo. Kaya tulungan po natin ang ating sarili. Lahat magsabing praise the Lord. Sabi po ni Apostol Pablo, hinahampas niya ang kanyang sarili o sinusupil. Dahil baka pagkapangaral niya, siya ang itakwil. Ang bawat isa po sa ating, gaano man tayo katagal na sa mga pantuturuan natin ang ating mga sarili. Para tayo po'y makasunod sa nais ng mahal na Panginoon. Ang linaw naman, palaging binabanggit, minsan nagpapaliwanag sa giving, sa testimony, sa MC, unahin mo ang karangan ng Diyos, lahat ng bagay ay pawang ibibigay. Unahin, hanapin. Ibig sabihin, gawin mo palagi, number 1, ang utos ng mahal Panginoon para siya malugod. O ay paano dadagdagan ka ng pagpapala? Ay nahuli ka sa pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon. Ay ang linaw po. Dapat hanapin muna ninyo ang kanyang katuwiran. O, at sabi, unahin, hanapin. Kaya pag-araw ng ating pambahan, matuto na po tayo ngayon na pag Sunday, dahil ito hindi naman atin, ang araw na ito, ginawa ng mahal na Diyos para sa Kanya. Amen? Kaya kailangan po mag-adjust ang lahat at matuto na paglinggo ang araw na ito para sa mahal na Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Oh. Saka na yung mga ibang gawain o kung ano-ano. Pag-araw ng pambahan, ang oras mo panahon sa mahal na Diyos. Amen? Kaya nagpapaalala po sa ating Diyos. Hanapin natin maaga ang Diyos. Gawin natin ang kalooban niya para tayo pagpapalaim. O, ay huwag nawa tayo matalo ng mga baguhan. Dahil minsan yung ibang bago nating kapatiran, abay hindi pa MC, ay nandito na. O, minsan yung iba pagkatapos lamang naman ng pure, abay yung iba nandito na, alas 8.
O tapos ng pure, 7:30. O, ay yung iba minsan, maaga. Kaya tayong lahat, turuan natin ang ating mga sarili. Amen? Dahil nung wala pang nagmamarsyal diyan mga kapatid, kahit ako minsan magpipreach, ang aga ko diyan. Pero nung may nagmarsyal na, ayun, nakapahinga ako. Dahil minsan kaya ako maaga, kahit ako ang magpipreach, mga kapatid, na dapat ang mag-aaral muna sa amin. Inaagahan ko dahil walang tao diyan sa gate, walang mga asikaso ng mga tatawid o dadating. O kaya minsan nasabihan ako na akong beloved wife, magpipreach ka, umalis ka diyan. Ay wala nga, mag-asikaso ng kapatiran eh. Ay look out natin lahat. Pero salamat, mayroong mga hinipong nagmarsyal, nakapahinga ako mga kapatid. O dahil yung ginagawa ko yun, minsan pag umaga mga kapatid, kahit ako nag-aalanganin, dahil nga ako yung mag-aaral pa ng aking sasabihin sa mga pulpito, ay pero pag nakikita ko pong wala din nag-asikaso, ay talagang naranasan ko pong ako'y nadiyan sa gate. Pero naging aral sa lahat para ang lahat gumampan ng dapat gampanan tungkulin. Amen? Pero hanggang ngayon naman, nakikita niyo ako minsan, pag wala diyan tao, ako diyan na nagtatraffic. Kahit ako'y nakabarong diyan, ay di mas madali naman, tumigil yung iba. Dahil nakikita yung mga driver, nako, sino yung mga nakaputing yan? O, di natigil yung mga driver. O. Kaya, anong tungkol natin? Hanapin natin ang Diyos ng maaga. Kaya ito po'y paalala sa atin na tayong lahat mag-adjust. Kung tayo nasasanay na tayo po ay hindi aabot ng pure na joyful, dadating na sulim, o tapos na ang pure, patutuo na, o minsan ay dadating tayo, warsong kung taga may emergency, ang Diyos hindi namimili ang oras at panahon. Pero tayong lahat tinuturuan ng mga Diyos, na tayong lahat hanapin natin ang Diyos ng maaga. Amen? Gawin po natin ang tungkol natin sa mahal na Diyos. Bakit? Sapagkat ang sabi ng mga aklat, para pahalagahan natin ang ating kaligtasan. Dahil pag tayo po'y kagaya ng isang sanggol na bagong panganak, once na siya'y makaramdam ng gutom, siya'y umiiyak para pansinin ng kanyang mahal na ina para siya'y kargahin o padidihim. Bilang tayo mga anak ng Diyos na ating papalagan ang buhay espiritual at tayo po'y makasunod sa kalooban ng Diyos at ating pong mapalagahan ang gatas na walang daya na ukol sa ating espiritu, pagkain ng ating kaluluwa, ating papalagahan ang bawat bahagi ng gawain. At ating maunawaan na ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao sa daigdig na to ay ang maglingkod sa mahal na Diyos. Yun po ang pinakamahalaga. Bakit? Kung mahalaga ang trabaho o anumang bagay at karunungan, dahil sa daigdig na ating gagalawan habang tayo nabubuhay. Pero bilang tayo po ay nais natin makatakas sa apoy ng impyerno, ang tunay nating tungkulin ang paglilingkuran ang mahal na Diyos. Aklat po tayo ng Pedro 2, mga kapatid, at Lucas 21:38. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, talatang 2. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Amen. Pakibasa na yung Lucas. Pagbasa sa aklat ng Lucas, Kapitulo 21, talatang 38. At ang buong bayan ay maagang pumaparoon sa kanya sa templo upang makinig sa kanya. Lahat magsabing praise the Lord. O, napakalinaw mga kapatid. Bakit dapat natin palagaan ang ating pambahan at bawat bahagi ng bagawain? Para yung gatas, na ibig sabihin yung pagkain ng ating kaluluwa na walang bayad, tayo po ang lalakas at titibay pag naramdaman natin ang presensya ng Diyos. Habang tayo sumasamba at pinapalagan natin bawat bahagi yung tunong gawain o pinakikinggan natin ang bawat nagsasalita sa bawat pulpito, maunawaan mo, pinakamalaga sa buhay ng tao
ang makapaglingkod sa Diyos. Dahil ang linaw dito, gaya ng sanggol na bagong panganak, ay nasahin ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaligtas. Ano yung magsilago sa ikaligtas? Pahalagahan natin na ang kaligtasan ng ating kalwa ang dapat natin pong pahalagahan lalo sa daigdig na to. Dahil once na tayo po ay hindi magsikap, maglingkod sa mahal na Diyos, hindi tayo makakatakas sa apoy ng impyerno. Pero pag pinahalagan natin ang kaligtasan ng ating kalwa, tayo'y magmamana ng buhay na walang hanggan. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya tungkulin po natin, mga mahal, ang tayo'y magsikap dumalo, Miyerkules, Biyernes, Linggo. Tungkulin natin, mga kapatid, pakainin ang ating kalwa ng salita ng Diyos. Tungkulin natin, mga kapatid, na maramdaman ang presensya ng Diyos. Tungkulin natin maunawaan ang salita ng Diyos para ating gawing kayamanan ang paglilingkod sa mahal na Diyos. Na kahit may problema, minsan may pagsubok, may pagtutuwid, paglilis o karamdaman, kung naunawaan mong pinakamahalaga na makatakas ka sa apoy ng impyerno, magpapatuloy po tayo lahat maglingkod sa Panginoon. Amen? Hindi mo titingnan yung kahirapan. Hindi mo titingnan yung pag-usik, yung karamdaman na natitira pa sa iyong physical katawan na hindi pa gumagaling. Tandaan po natin ang problema, ang karamdaman, anumang ating naging kalagayan, yan ay paraan ng mahal na Diyos para tayo lalapit at makikilala natin ang mahal na Panginoon. Pero ang number one na sa mga Panginoon, ikaw, tayong lahat, mga mahal, ay makapunta sa langit. Amen? Si Apostol Pablo, sa kanyang panyo at si Pedro, sa anino, ang lahat may sakit na may pampatay gumagaling. Subalit si Pablo nanalangin dahil siya may sakit. 3 times nanalangin, pagalingin ang kanyang karamdaman. Pero ang sagot ng mahal na Diyos, sapat na ang biyaya ko sa iyo. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya mga mahal, hindi man niyo lahat tanggapin ang kagalingan sa inyong sakit na ramdaman. Ang pinakamahalaga, ang bawat isa sa ating mga mahal ay pupunta sa langit. Dahil ang nais ng mga Panginoon, ang bawat isa sa atin makatakas sa apoy ng impyerno. Ang linaw ng baklat, ang nais ng Diyos, ang bawat isa ay maligtas sa apoy ng impyerno. Kaya yung problema mo, yung karamdaman mo, mga mahal, naging daan para hanapin mo ang mahal na Diyos para ikay magkaroon ng kaligtasan. Amen? Pero bilang tayo mga manampalataya sa panahon ito, dahil sa panahon ng mahal na Panginoon, lahat ng mga manampalataya maaagang pumupunta sa templo. Lahat ng maagang makadating sa bahay-sambahan magsabing praise the Lord. Para yatang huli lahat. Kakaunti ang maka-praise the Lord. Parang nadating yata ay patututa. Dito ay malinaw ang salita ng mahal na Panginoon. Ang sabi po ng aklat natin binasa, ito po yung palaala sa atin lahat. Malapit na magbalik ang mahal na Panginoon, ay minsan ay malayo man tayo malapit, tayo lahat ang gagawa ng paraan para ang Diyos ay mahanap natin maaga. Dahil malinaw po ang binasa natin, mga kapatid, sa aklat ng Lucas, mga kapatid. Susundan natin ang Juan para lalo nyo maanuan. At ang buong bayan ay maagang pumaparoon sa kanya sa templo upang makinig sa kanya. Sa panahon ng mahal na Diyos, ito ang gawain ng manampalataya. Maagang pumupunta sa templo o sa bahay-sambahan upang makinig sa mahal na Panginoon ng kanyang salita. Kaya ito po lahat ay tungkol natin. Bakit? Para madagdagan ang ating paniwala at panampalataya, para huwag po tayong manghina o malupaypay. Dahil sa panahon ng mahal na Panginoon, ang sabi ng ilang apostol, Panginoon, dagdagan mo ang aming panampalataya. Mismo mga apostol nagsabi sa mahal na Diyos. Pero sa ating kapanahunan, malinaw mga kapatid, ang sabi ng Romans 10:17, ang paniwala o ang pampataya
ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ni Kristo. Amen? Kaya gaano man tayo katagal na sa mahal na Diyos, tungkulin natin ang makinig at makinig ng bawat bahagi o yugtong magaway pahalagan natin para madagdagan ang ating pampataya. Kaya yung palagi, mga kapatid, present sa relasyon niya sa mahal na Panginoon, sa kanyang pagsamba, ano nangyayari? Lalong pinagpapala sila ng mahal na Panginoon. Lalo silang tumitibay. Pagdating ng trials o pagsubok, sila'y laging nakatingin ay sa mahal na Panginoon. Sapagat alam nila, ang pagsubok, ang pagtutuwid, ang paglilinis, paraan ng mahal na Diyos para lalo kang tumibay. Amen? Ating pasinin mga kapatid, yung mga ng mga pataya, kahit sa lumang tipan, sa ating panahong ito, di ba yung mga pagsubok na na-overcome at nalampasan ng bawat mga pataya, ito ang naging daan kaya lalo silang tumibay, lalo silang lumakas, lalo silang nagkumapit sa mahal na Diyos dahil napatunayan nila, totoo ang mahal na Panginoon. Amen? Sundan natin ang aklat ng Juan. Dito po ay maliwanag din sa 8, versikulo 2. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 8, talatang 2. At pagka umaga, ay nagbalik siya sa templo, at ang buong bayan ay lumapit sa kanya, at siya'y naupo at sila'y tinuruan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Bawat naniniwala, bawat manampalataya, bawat Kristiyano sa panahon ng pinakamamahal pa ng Diyos nung siya ay nagkatawang tao, ito po ang kanilang ginagawa. Kaya ito po ang atin ding gawin para tayo po, mga kapatid, huwag nang mahiwalay o mawala sa kamay ng Diyos na buhay. Na sabi, at pagka umaga ay nagbabalik siya sa templo at ang buong bayan ay lumalapit sa kanya at sila'y naupo at sila'y tinuturuan. Lahat magsabing praise the Lord. Sa bawat tatayo sa pulpito, ang bawat isa pag pinalagahan, lalo na at sa pag-aaral sa ng Diyos, tayo lahat ay tinuturuan upang tayo lahat lalong makasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ito po ang ating kalagayan, kaya tumpak at ganap at wasto ang itinuro ng ating magulang sa Panginoon. 3 times na panambahan sa loob ng 1 linggo para tayo, mga kapatid, tsak pupunta sa langit at pagpapalain ng mahal na Diyos. Dahil sa panahon ng mahal mo, lagi siyang pupunta sa templo. Maaga. Lahat ng manampalataya, pumupunta rin. Para makapakinig ng turo ng mahal na Panginoon. Bakit tayo magpapabalik-balik, mga kapatid? Para tayong lahat maturuan ng salita ng Diyos at pag ating naunawa at ating ginawa, tayo ang pagpapalain lubos ng mahal na Panginoon. Kaya kung ano po yung nakita natin na ginawa ng mga manampalatayang pinagpala, ito po'y gagawin natin hanggang sa tayo kunin ng mahal na Panginoon. Kaya nawa, turuan natin ating sarili. Dahil napakalinaw, pagka umaga nagbabalik siya sa templo at ang buong bayan ay lumalapit sa kanya. Kaya huwag ka mag-isip, kapatid ko, minamahal ko, lilibang ka sa loob ng 1 linggo ng 1 o 2. Ang isipin mo, huwag kang makaliban. Amen? Dahil ang buong bayan, anong gagawa? Laging bumabalik sa templo upang makapakinig ng salita ng mahal na Panginoon para tayo lalo magpalaga sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Kaya sa ating kapanahon, mga kapatid, huwag tayong magpabaya. Palaga natin, gawin natin ang kayamanan ang paglingkod sa Diyos. Sa aming mga manggagawa, ay talaga mga kapatid na habang may lakas, habang may pagkataon at kaya namin, ginagawa namin ang aming tungkulin o makaisa sa mga bagagawain o lalo pag ganito, mga kursada. At mo, pagkatapos ng San Pablo, mga kapatid, Lunes lang kami pahinga.
Dahil ako'y napapunta Narciso, Martes, Miyerkules, Huwebes, nasa San Juan. Overnight. Saturday, nado naman sa Kalawan. Kaya halos mga kapatid, hindi 3 lamang panambahan, minsan 6, 7. Bakit? Pag ating ginawa ang kalooban ng Diyos na lagi tayong sumagana sa gawain ng mga Panginoon, ang bawat isa atin ang pagpapalain ng mahal na Diyos. Amen? Oh, kahit nung nagbagyo mga kapatid nung linggo, oh, Saturday, nasa San Pablo, linggo, sa Rosario. Ay pagkatapos ng Rosario, kahit may bagyo nasa San Pablo na naman, umulan, bumagyo, anumang kalagayan, tungkulin natin gawin ang kalooban ng mahal na Diyos. Habang may lakas, dahil pag tayo po'y rumatay sa banig ng karamdaman, dahil tayong lahat, talagang minsan nagkakaramdaman, dahil ang ating pisikal na katawan, hindi sa pabata, sa paedad, lalo na yung mga hindi nag-iingat sa mga gawain, inaabuso ang kanilang katawan, hindi nag-iingat sa pagkain o iniinom. Nako, bukas makaluwa, raratay sa bayan ng karamdaman. Pero tayo lahat, tandaan natin, hindi po natin hawak ang ating buhay. Kaya lalo na kung tayo umiidad-edad na, lalo po tayo magpakita. Mahal na mahal natin mga Panginoon. Nawa ang buhay natin ito, ibigay natin sa mahal na Panginoon. Ang salita ng Diyos nagpapaalala. Sa panahon po natin, bihira na ang mag 100 years old. Sa Bible mga kapatid, sa awit, sa 90, atin pong makikita mga kapatid, ang buhay ng tao, 90. Sa 10, ang buhay ng tao, 70. Kung dahil sa kalakasan, maingat ka sa gawain mo, hindi mo inaabuso ang iyong sarili, sa iyong pagkain, pwedeng umabot ng 80. Pero pag hindi tayo nga maingat, at lalo pat kung tayo po ay laging napasaway, ibig sabihin sumusuway sa utos ng Diyos, aba hindi natin alam. Bukas makaluwa, kung tayo buhay pa, o tayo patay na. Example, para tayo matauhan. Ako po'y nasa Santa Elena noong kabilang linggo. May ginawa po sa Bicol. Martes kami pumunta doon, bumalik po kami Friday. May pumunta doon isang kapatiran. Ang sabi na ko po, ay binuhat yung bata, ay walang malay. Samantan sa tama batid, hindi ko unawa, yung bata na siya sabi, naglalaro, pero sa kanyang paglalaro, ay talagang naging daan ng kanyang kamatayan. Yung mahilig maglaro, wala yung mga batang makukulit dito. Yung, di ba, yung mga kayakas na patuyo na, di ba, yung bumabagsak? Yung kayakas doon, mga kapatid, na inakyat pa nung bata dahil hindi kayang abutin, kahit ako nga, sabi ko, hindi ko abot. Paano nakuha ng bata? Umakyat pa doon sa puno. Pagkatapos ng makaakyat, binitinan yung kayakas o palapa. Pero yung binitinan yung mga kapatid, tagpas ng dulo, baka yun ay nung sariwa pa, baka hinalabas. Ay pagbagsak ng mga kapatid, yun ang tumama doon sa bata, sa batok. Ay nung pasaan nga, o buhatin, walang malay. Kaya unawa ko, pag dala sa ospital, wala nang buhay. Marahil natamaan ang litid, patay. Kaya ikinamatay. Pero nakakalungkot, 7 taon pa lang, mga kapatid. Kaya huwag natin sabihin, malakas ako, bata pa ako. Ang ating tandaan, tayong lahat, baka pagsikap makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? At saka ako nakapupunta, nagpipintura pa din ako nung bakal doon, nagdadalian kami. Ay, nung pumunta doon, ikinukentong ganun, ay hindi ko unawang patay na. Abay, nung pagpunta ka doon, sabi ko, Utoy, aba, sabi ko, para naman patay ito, hindi na buhay. Ay, naku, nung pulsuhan ko, wala nang pulso, lamig na. Ay, sabi ko, ano po ba ito? Buhay pa o patay na? Ay, yung palitagang wala nang buhay. Pero ang nakakalungkot,
7 taon. O mag-isip tayo mga kapatid. Kaya ang kamatayan mga kapatid, hindi may sakit, hindi ikaw ay bata-bata, itinakda sa tao ang mamatay na minsan pagkatapos at paghukom. So bakit ibig kong ipaunawa sa lahat? Basahin muna natin. Awit po tayo, chapter 90, verse 10. Dahil ang tungkol natin lahat, maglingkod na may katapatan, may katotohanan. Kaya ang Diyos, hanapin natin maaga. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 90, ang talata po ay Gis. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon, o kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon, gayon may ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang, sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipad. Lahat po magsabing, praise the Lord. Ito po'y paalala ng mahal na Diyos. Hindi ko po kayo tinatakot. Baka sabihin niyo, nako, ay 70 na ako. Abi baka ako bukas makaliwala na. Ang mahal na Panginoon ang may hawak po natin buhay. Pero dito ipinakikita na pwedeng ito ang ating maging buhay na lamang sa panahong ito. 70 hanggang 80. Kaya anong dapat natin gawin bilang tayo mga anak ng Diyos? Ang natitira nating buhay o lakas, ibigay na natin sa mahal na Panginoon. Amen? Huwag mo nang gawin sa iyong buhay na parang palugi, na parang mga negosyante. Ang buhay mo ngayon na pinakamahal ka sa mga Panginoon, ibigay mo na. Hindi mo alam kung ilang taon na lamang ang gagawin mong paglingkod sa Diyos. Kaya habang tayo may buhat may lakas, magpasalamat tayo. Nakakilala pa tayo sa mga Panginoon. May karamdaman man tayo. Magpasalamat man tayo paglingkod sa Panginoon sapagkat nakilala natin ang mahal na Diyos. Amen? Naalala ko sabi ng isang preacher, dahil magsi-60 na yata, ay sabi doon sa isang preacher, nako, baka ako'y 10 years na lang. Dahil magsi-senior na eh. Marahil na alaala itong versikulong ito. Dahil nga sa Bible, 70 o 80. Ay pag hindi ka pa nga maingat sa iyong gawain, sa iyong kinakait iniinom, aba, ay hindi mo tiyak ang buhay mo. Pero dito ipinakikita at ipinaunawa din ng mahal na Diyos na kung halimbawa ganon ang maging buhay natin, habang ikay malakas pa, habang ikay wala pang karamdaman, at hindi nakaratay sa banig ng karamdaman, ibigay mo na ang buhay mo sa mahal na Panginoon. Gawin mo ang tungkulin mo sa mahal na Panginoon para makatiyak ka ng pagpapalang buhay na walang hanggan. Lahat magsabing praise the Lord. O kahit ako sa aking kalagayan mga kapatid, ay sabi ko, hindi ko tiyak kung ilang taon pa ako. Kung ako ay tatagal pa 10 taon. Dahil ang buhay natin, hindi natin hawak. Pero dito ipinaunawa na habang mabuhat may lakas, gawin na natin ang kalooban ng mahal Panginoon. Naalala ko isang preach ko sa Lamay. Dahil parang yung pinaglalamayan ay ginawa ng masama. Ay sabi ko, ang buhay po natin, hindi natin hawak. Pero tandaan natin, ang buhay ng tao kung ating uunawain sa Bible na ating binasa, parang tatlong yugto ng buhay. Una, parang yung mga nawaan. Simula pagkasilang hanggang 25 years old, unang yugto ng buhay mo. Bata, mag-aral, at makatapos ng pag-aral. Diba? Yun ang kalagayan hanggang 25 years old. Yung iba naman ay parang may asawa na. Ikaw ang yugto ng buhay. Oh. Pang 26 years old, para inyong mga hanggang 75 tayo, ang ating kwenta dito. May trabaho ka, matatag ka na, lahat nakamit mo, o ikay may pamilya na. Pero pagdating mo ng 50, pang ikatlong yugto ng buhay mo, pag hindi ka naging maingat sa gawain mo at sa kakainin mo sa panahong ito, na kontaminado ng chemical,
ang ating makakain, ay hindi mo alam kung tatagal ka pa sa ikatlong yugto ng iyong buhay. Kaya anumang ating kalagayan, bata man tayo o matanda, lampas naman tayo sa Senyor, hanapin mo na ang Diyos ng maaga. Gawin mo na ang tungkulin mo sa mahal na Panginoon dahil ikaw ang makikinabang, magmamana ka ng buhay na hanggan pag ginawa mo ang kalooban ng Diyos. Lahat po magsabing, praise the Lord. Basahin na po natin ang talata natitira bago tayo aawit, mga kapatid. Ating pong basahin, mga kapatid, ang aklat po ng Lucas. Ito po'y paalala sa atin lahat. Yes, 38, sisimulan natin 38 hanggang 42 para inyo pong maunawaan. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 10, mga talatang 38 hanggang 42. 38 hanggang 42. Dito po sa 38, sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad ay pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ng kanyang salita. 40. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod at siya'y lumapit sa kanya at sinabi sa Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. 42. Datapwat isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Amen. Aklat ng Lucas, 11 tayo. 27-28. Sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 11, talatang 27 hanggang 28. At nangyari nang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya, mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala at ang dibdib na iyong sinusuhan. 28. Darapat sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Amen. Dito rin po tayo. 5:29. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 5, talatang 29. O mamalagi nawa sa kanila ang kalubang ito, na sila'y matakot sa akin at kanilang ingatan ng kailanman ang lahat ng aking mga utos upang ikabuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman. Lahat may magsabing, praise the Lord! Malinaw po, mga kapatid, ang aklat na ating nabasa. Sa ating kapanahon, mga kapatid, dapat gayahan natin si Maria. Lahat po ng Maria magsabing amen. Kakaunti. Lahat ng Marta magsabing praise the Lord. Ay, madami pa yata si Marta. Babaliktad, mga kapatid. Ano ba ang katangian ni Marta? Sa panahon ng mahal na Panginoon, pinapasok ni Marta ang mahal na Panginoon sa kanyang tahanan. O malinaw, mga kapatid, ha? Inyong unawain, 38 hanggang 42. Pinapasok ni Marta ang mahal na Panginoon sa kanyang tahanan. At may kapatid na ang pangalan Maria. Anong ginawa ni Maria? Nung pumasok ang mahal na Panginoon sa tahanan nila, at umupo si Maria sa kalapit ng mahal na Panginoon. At anong ginawa ni Maria? Siya'y nakinig sa sinasabi ng mahal na Panginoon. Pero itong si Marta, hindi mapakali, nababagabag, hindi man gagawin. Para minsan, meron din kanyang Kristiyano, nasa sambahan, hindi malaman kung magpupuri. Hindi malaman kung makikinig ng patotoo. Hindi malaman kung makikinig ng preseng. Hindi malaman kung magbibigay. Hindi malaman kung magsisikap mapuspos ng Espiritu. Kapatid ko, huwag mong pabayang ikaw ay palagi ng si Marta. Lalo na kung ikaw ay ilang dekada na
Huwag mong pabayaan, kapatid, kung ikay si Marta, na ikay naliligalig sa iyong paglingkod sa mga Panginoon, mahabang taon na pinagpala ka, dapat pag mahabang taon na, lagi kang kagaya ni Maria. Nakikinig. Anong sabi ng mahal na Panginoon kay Marta? Marta, Marta, naliligalig ka sa maraming bagay. Pero ang kapatid mo si Maria, pinili niya ang isang bahaging hindi aalsin sa kanya. Amen! Lahat magsabi, praise the Lord! Kaya mga kapatid, kung ikaw ay minsan si Marta, labanan mo si Marta, huwag kang maligalig o mabagabag sa iyong paglingkod sa mahal na Panginoon. Kung ikay may paniwala at may papataya at iyong tunay minamahal ang mahal na Panginoon, ang tungkulin mo, palagahan ang pagsamba. Ang tungkulin mo, makinig ka ng makinig upang madagdagan yung panampalataya. Taos puso, purihin mo ang mahal na Diyos, bababa ang presensya ng Diyos, maramdaman mo, magkakaroon ka ng kapayapaan at kagalakan. Lahat magsabing praise the Lord. Ano ba yung naliligalig na kagaya ni Marta? Hindi makapalakpak minsan. Linga ng linga. Hindi makapagtaas ng kamay. Hilot ang tiyan. Gutom na ako Yan. Ang ilan sa kalagayan ni Marta kung ating unawain. Nasa bahay niya ang mahal na Panginoon na pinagmumulan ng biyat pagpala tagapagligtas. Pero siya'y naliligalig, hindi malam kung siya'y makikinig o siya maghanda ng pagkain. Pero ang wise at matalino, nakinig na nakinig si Maria. Amen? Ganun po dapat tayo sa lahat ng mga baguhan. Abay, baka tayo natatayo pa ng baguhan. Yung mga kapatid, halos walang alisan sa upuan, mapira puntang CR. Ay yung iba mga kapatid, matatagal na, palaging yun yata ang gutom. Palaging kapa ang wallet. Kaya minsan nakakabuti din yung walang pera. Amen? Bakit? Kahit nagugutom, hindi makaalis para bumili ng pagkain. Amen? Kaya lahat ng bagay, pag tayo tuturo mga Panginoon, thank you, Lord. May pagpalawala, thank you, Lord. Dahil para tayo mapabuti. Kaya, nawa, huwag mangyari sa atin na tayo po ay si Marta. Tayo maging si Maria. Pinili ni Maria ang isang bahagi hindi asin sa kanya. Amen? Kaya yun? Dapat natin gawin? Pahalagahan ang bawat bahagi ng gawain, magsikap, magpilit, dumalo ng ating banal na gawain. Ano mang araw yan, mga kapatid? Dahil dito tayo pagpapalain ng mahal na Panginoon. Kaya sabi? Sa panahon ng mahal na Panginoon, isang babae, hindi matahimik, naglakas ng kanyang tinig. Ang sabi niya, oo, mapalad ang babaeng nagdala sa mahal na Panginoon at nagpadide. Ang malinaw sa 27, pero ang sabi ng mahal na Panginoon, oo, bagkus mapalad ang nakikinig na salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Amen? Tayong lahat mapalad. Tinawag, pinili. Pero anong dapat po natin gawin? Ang ating nababasa, ang ating napakinggan, i-apply po natin sa ating buhay. Amen? Tayo po'y maging tagasunod o ginagawa ang ating napakinggan. At dito po tayo lahat, hindi iiwat pababayaan ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Kung ating unawain yung ibang patotoo, at tayo lahat, sa last na versikulo, sa Deuteronomy 5:29 na binasa, pag tayo'y may takot sa mahal na Diyos, at tayo po ay tunay susunod, at gagawin natin kalooban ng Panginoon, anong sabi? Mamalagi nawa sa inyo ang kalubang ito, na kayo matakot sa Panginoon, at gawin ang lahat ng patuntunan, upang ikabuti ninyo pati ng inyong anak magpakailanman. Amen?
Sino ang mapapabuti? Lahat ng ating mahal sa buhay. Kaya dapat tayo magpakainit, maglingkod sa mga Panginoon. Ipakita natin ang pagiging ilaw na tayo tunay na binago ng mga Panginoon. Tayo pinagaling sa ating karamdaman. Dahil hindi lang ikaw mapapabuti, pati ang iyong anak, magpakailanman, pati ang iyong apo. Kaya sa paglingkod sa mga Panginoon, lahat pagpapalain ng mahal na Panginoon ang iyong sambahayan. Kaya huwag po tayong magpapabaya. Ang linaw ng talata, ikabubuti natin, pati ng inyong anak, magpakailanman. Kaya habang tayo naglilingkod, tayo ang pagpapalain. At habang tayo nagpipray na nanalangin, isa-isa, ililigtas ng ating mahal na Panginoon ang ating mahal sa buhay. Amen? Kaya huwag pong manghina, huwag malupaypay. Alino mga kapatid, sa mga patutuo pag ating inuunawa, doon lalakas tayo. Doon tayo magkukumapit sa mahal na Panginoon. Na makalampas na sa mga pagsubok, ngayon, unti-unting pinagpapala ng mahal na Diyos. Amen? Ganun po tayong lahat. Tuwid, nilinis, subok, pagkalampas natin, maramdaman natin kay bait, kay buti ng Diyos. Kapagkat ang Diyos ay talagang makapangyarihan. Tayo po'y tumayo, at tayo po'y aawit ng isang awitin, purihin ang mahal na Panginoon. At nawa, i-apply natin sa ating buhay, ang ating napapakinggan, ating isagawa, para tayo pagpapalain mga Panginoon. Tayo po'y umawit mga kapatid ng isang awitin. Tagalog po tayo ng God is Good in My Life. Dahil po, ang bawat sa atin, matutuhan natin magpasako sa kalooban ng Diyos. Tayo sumunod. Dahil ang ating Diyos, kahit kailan, hindi na tayo iniwan pabayaan. Ang Diyos natin mabuti, kaya hanggang ngayon, tayo'y narito, pinagpapala ng mahal na Diyos. Ang lahat ng tao ay magpasako sa kalooban ng Diyos, pagkat walang ibang dakila, Oh, hallelujah! kundi siya lang. Ang kanyang kadakilan ay pamalas sa sanlibutan, at ang kanyang salita ay mahayag. Ang Diyos ko ay mabuti, Sa lahat po nakakalap ng awit na bago, umawit ka ang pagpuli hindi ako iiwan, Ito po ang Diyos natin pababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kalwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iyan ay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Siya'y naglaan ng lugar sa langit para sa bawat niyang anak. Hindi mo kami iniwan na
Palad po natin lahat. Dahil ang ating Diyos na pinaglingkuran, siya'y mabuti sa bawat sa atin. Hindi niya tayo iniwan o pinabayaan. Sa anumang ating kalagayan, laging nandiyan ang mahal na Diyos. Kaya nawag gantihan natin ang mahal na Panginoon na tayo manatili na may takot sa Kanya upang ikabuti natin pati ng ating mga anak magpakailanman na tayo po ay tiyak pagpapalait magmamahal ng buhay na walang hanggan. Kaya ating i-apply po sa ating buhay ang Diyos natin. Hanapin nating maaga. Ibig sabihin, gawin natin agad ang Kanyang kalooban para tayo pagpapalain. Lagi natin panabikan at kauhawan ang salita ng Diyos at presensya ng mahal na Panginoon sapagkat ito po ang magpapalakas, magpapatibay sa atin. Tayo po lahat may mahal ay manalangin po sa hapong ito sa ating mga pangailangan. Ang bawat sa atin, may karamdaman man o wala, kailangan po natin ang gabay at patnubay ng mahal na Diyos sapagkat pag wala ang mahal na Panginoon sa atin, wala tayong magagawa. Kaya kailangan po natin ang gabay, patnubay ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Tayo po'y manikluhod sa harapan ng mahal na Panginoon. Mapagpalang Diyos ang mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Minsan ang hapon ito sa Panginoon panalangin namin gagalang mahal na lista. Patawarin mo po kaming lahat sa aming pagkulang, pagkasala, ito man po'y aming nalaman o hindi. Sa lahat po ng pangailangan, higpitaing at pagsamang panalangin bawat isa. Mahal na Panginoon, ibigay mo po at ipagkaloob sa malang pamaraan. Pagpalahin mo ang bawat isa sa material, pinansyal, espiritual na pagpapala. Akayin mo ang bawat isa para kay hindi malis na landas, dagdagan ang aming katapatan, kasigasigan na kayo mapaglingkuran at nawa kayo masumpang walang doon sa walang kapintasan. Pagpalahin mo ang bawat isa sa material, pinansyal, espiritual na pagpapala sa lahat mo may karamdaman. Pagaling mo po sila may problema, tasin mo po kawat kabagan ang mga kababayan ng aming mama sa buhay. Tawagin mo po sila para makasama na maglingkod sa iyo sa huling panahon ito sa lahat mo makapatiran ng hinalpaypay sa iba't ibang kadahilan. Ibalik mo po, Diyos, gamitin mo po ang bawat isa, instrumento sa kaligtasan ng aming mga kababayan na ama sa buhay. Iyo pong pagpalain ang bawat isa at iyo pong akayin at pangunahan. At huwag mo po kaming iiwan o pababayaan sa araw-araw namin pamumuhay sa makapangyari ang pangalan po mahal na Panginoon. Ito pong aming dalangin. Ang ating pong kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman. Kung tayo po'y nanghinalapaypay, kaliwang kamay ay nakataas. At kung tayo po'y nakapagmorpa o may bisyo, kaliwang kamay sa ating labi. At ating pong ilihan sa ating sarili o ating sawayin lahat ng udyok ng masamang espiritu sa ating pong buhay. Hallelujah! Mapagpalang Diyos ang mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon, aming sasaway ang lahat ng demonyo karamdaman nagpapahirap sa lahat ng mga kababayan, mga kapatiran ang karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, sakit sa baga, pagkabulag, pagkabingi, pagka-stroke, halap, pagkapilay, cast out in Jesus' name, demons of sins and diseases, panghina, palapaypay, kahirapan, alilangan, smoker, lahat ng bisyo, lumas ka sa pangasos, cast out, be healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po makakatalon, tayo po ay tatalong 3 beses. Shout, hallelujah, praise the Lord, jump. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nawa po mga kapatid, ang salita ng Diyos ating i-apply sa ating buhay at nawa tayong lahat magsikap, lalo sa ating araw ng pahambahan, tayo po ay ating hanapin ang Diyos ng maaga para tayo po'y lalong pagpapalain ng mahal na Panginoon. Tayo po mga kapatid ay patuloy magdalang na sa isa't isa, patuloy mag-share, magpatutuo, humayo para sa ating pumakabayan ng kaligtasan o ang ating mga mahal sa buhay. Kaya nga mga kapatid, tayo patuloy po magdalang na sa isa't isa at patuloy tayong mga kapatid magpalaga
sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Purihin po ang mga napayan. Tayo po tumayo na po at tayo mananalangin sa ating closing prayer. Lahat po magpalihans at dito po sa harap at tayo po pangunahan ng ating beloved Brother Buboy. Himpis ang ating closing prayer sa hapong ito. God bless, beloved preacher. Tayo manalangin sa ating pagtatapos, mga minamahal. Hallelujah. O dakila naming Diyos ang magbanal na makapangyarihan sa langit. Sa mata mismo pangalan, may pinakamamahal Panso Kristo. At sa po na panalangin namin minamahal at ginagalang mahal Pastor Wildy Estrada Almeida. Yurin tayo prophet, mahal Panginoon. Maraming pong salamat, mahal Panginoon, sa katatapos na amin banal na gawain na bawat yugto kami pinagpalat din ng isan mula sa mga papuring awitin na alala namin sa iyo, sa mga joyful song, sa mga sulim na mga awitin, mahal Panginoon, sa mga pinagpala namin mga kapatiran, sa mga buhay na patutuo, nagpapalakas na aming pananampalat, pagtitiwala sa iyo. Maraming pong salamat, mahal Panginoon, sa pag-awitan na aming mga beloved choir sa tuwi-tuwi na ipinadadama sa amin yung matamis na mahal na presensya. Maraming pong salamat, mahal Panginoon, sa mga kapatid namin nagkaloob na kasampung bahagi at mga handog. Pagpalain mo ang banal ang boses sa amin na siksik, liglig, umaapaw. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin sa iyo, mahal Panginoon Jesus, ang Ebanghelyo ng kaligtasan na dinala ng iyong lingkod mga ngaral. Naging pagkain namin ng gutom na kaluluwa, nagsilbing pagpapalang espiritual sa bawat isa amin na ipamuhay namin sa araw-araw, mahal Panginoon Jesus, sa aming pansamantalang paghiwalay-hiwalay. Naway ipagkaloob mo, mahal Panginoon, ang mga pagpapalang kagalingan na aming mga karamdaman, kapayapaan, kalakasan, nagbubuhat sa iyo. Kung papamaro mo kami dinala, tinipon sa lugar nito upang ikaw aming purihin, sambahin sa espiritu katotohanan, mahal Panginoon Jesus. Muli mo kaming ihatid sa aming kanyang tahanan. At ilayo mo kami sa naman uri ng kapahamakan. Sa unang dalang namin minamahal at ginagalang ng pastor, ito ang amin samo at panalangin sa matamis mong pangalan, pinakamamahal, Jesus. Amen and amen.